Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga kababayan. Ako po muli si Brother Orly. Muli po ako'y narito upang ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay mabuti at mapagpala at sagana sa kagandahang loob. Mga kababayan, sa ating pong buhay sa araw-araw, tayo po ay kailangan po natin ang Diyos sa ating buhay. Sa mga may mga karamdaman, sa mga may sakit, at nasa kalagayang nahihirapan, at yung mga nasa bilangguan, mga nasa kulungan, kahabagan po nawa kayo ng Panginoon. Mga kababayan. Mga kababayan, tayo po ay nais ng Diyos na sa lahat ng ating ginagawa sa araw-araw ay dapat nating siyasatin ang ating mga ginagawa. Dapat tayo po ay magkaroon ng panahon na makinig ng salita ng Diyos. At tayo po ay may panahon dapat na magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Sapagkat yan po ay nakasulat sa aklat ng awit na ang sabi, mapalad ang mga bumabasa, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Kundi ang kanyang kasiyahan ay sa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan ng Panginoon ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, at ang kanyang dahon na may hindi malalanta. Kaya dito po, mga kababayan, ay dapat po talaga na ang tao ay nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Sapagkat dito po natin masusumpungan ang buhay, ang kasaganaan ng ating buhay, ang pagpapala, mga kababayan. Kaya nga po ang nais ng Diyos sa atin ay tayo'y magnilay-nilay sa kanyang salita. Kaya nga ang sabi sa Ecclesiastes na ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ngayon, paano po natin masusunod ang salita ng Diyos o ang kanyang utos na siyang, ang sabi, buong katungkulan ng tao na dapat nating ganapin sa ating buhay ang salita ng Diyos, mga kababayan? Kaya dito po, mga minamahal, ay dapat na tayo ay may panahon na makinig ng salita ng Diyos. Napakarami pong tao na walang panahon na makinig ng salita ng Diyos, sapagkat sila rin naman daw ay naniniwala sa Diyos. Napaka saklap po na pangyayari sa buhay ng tao na ang maraming tao ay nahuhumaling sa ibang bagay. Tulad na lang ng mga bagay sa sanlibutan ay mas madaling nahahatak ang tao kaysa sa makinig na salita ng Diyos. Ngayon po, mga kababayan, tulad nga po ng ating mga pinag-aralan na nakaraan, na tayo ay dapat na magbasa, o mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng salita ng hula, sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaya nga po ang dapat na buhay ng tao sa araw-araw ay magkaroon siya ng pagnanasa na malaman ang kalooban ng Diyos. Paano po ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos, mga kababayan? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon Jesucristo dito sa aklat ng Juan Kapitulo 8 talatang 31
hanggang 32. Sinabi ng Panginoon Kristo doon sa mga taong sumampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Wala pong ibang makapagpapalaya sa atin, mga kababayan, mga minamahal, sa ating buhay, sa anumang pagkaalipin. Wala pong ibang makapagpapalaya sa atin kundi ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Kaya kung tayo manatili kay Kristo at manatili sa Kanyang salita, tunay tayong Kanyang magiging alagad. Kaya sino mang tao na nagsasabing siya kay Kristo, ngunit ang aral naman ay laban kay Kristo, balintuna kay Kristo, ay hindi po tunay na mga alagad ni Kristo po yun. Sapagat ang tunay lamang na mga alagad ni Kristo ay yung mga tumutupad sa Kanyang salita. Manatili sa Kanyang salita. Ibig sabihin na nanatili sa Kanyang salita ay hindi lumilihis ng aral, kundi kung ano yung aral ng Panginoon Kristo, ayun po yung susundin ng tao. Ngayon mga kababayan, ating po pag-aralan nyo patungkol sa ating Panginoon Kristo. Siya nga ba'y umiral lang sa panahon nung siya ipanganak ni Maria? Ay saan po ba siya galing, mga kababayan? Saan po ba nagmula ang ating Panginoon Kristo, mga minamahal? Kaya nga, basahin po natin, mga kababayan. Dito po, basahin po natin. Ang sabi ng Panginoon Kristo dito sa mga Hudyo, ang sabi ng mga Hudyo, dito sabi ng Panginoon Kristo sa kanila, sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, sino ka baga? Sinabi sa kanila ni Jesus, siya rin na sinalita ko sa inyo mula pa ng una. Dito po mga kababayan ay may pahiwatig ang ating Panginoon Kristo na tinanong siya, sino ka baga? Ang sagot ng ating Panginoon Kristo ay, siya rin na sinalita ko sa inyo mula pa ng una. Siya po'y nagsasalita sa mga tao na nung tanungin siya, sino ka ba? Ang sagot ng Panginoon Kristo, siya rin na sinasalita ko sa inyo mula pa ng una. Di po ba? Kaya nga ang sabi niya, pag binasa kasi natin po ang Kapitulo 1 ng Juan, ang binasa natin kanina ay sa Juan din po yan, mga kababayan. Ang binasa natin kanina, 8:25 ng Juan. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, sino ka baga? Sinabi sa kanila ni Jesus, siya rin na sinalita ko sa inyo mula pa ng una. Kaya ang pagpapakilala ng Panginoon Kristo kung sino siya na sinasalita ko sa inyo mula pa ng una. Bakit? Sino nga ba siya na sinalita ni Kristo na mula pa ng una? Basahin po natin sa Kapitulo 1. Nang pasimula siya ang Berbo, at ang Berbo ay suma sa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ayan. Dito mga kababayan ay makikita natin ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Marami pong tao na nagtuturo na
si Jesucristo daw po ay hindi pa umiiral sa unang panahon, ano po. Maging sa paglalanga po, nandoon siya eh. Dahil ang lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya nga po, ang sabi niya doon sa 8:25 ng Juan na nung tanungin siya ng mga tao, sino ka baga? Ang sabi niya, siya rin na sinasalita ko sa inyo buhat pa ng una. Bakit? Saan nga ba siya galing? Siya yung sa pasimulay kasama ng Diyos. Siya yung salita. At dahil siya yung salita, ang lahat ng mga bagay ay nilalang, nilikha sa pamamagitan niya. Walang anumang bagay na nilikha kung wala siya. Siya po kasi yung siya po yung nandoon sa pasimula eh. Siya yung salita. At ang lahat ng bagay ay nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Mga kababayan. Kaya, ang ating pong Panginoon Jesucristo ay tunay na nandoon na po sa pasimula. Siya ay kasama ng Diyos. Siya ay sa pamamagitan niya ay nalikha o ginawa ang lahat ng bagay. Kaya malinaw mga kababayan na ang ating Panginoon Jesucristo bago siya magkatawang tao ay siya po'y tinatawag na Berbo ng Diyos. At nung siya magkatawang tao, siya itinakwil ng mga tao. Basahin po natin mga kababayan. Ano nga ba ito? Dito sa Isaias, basahin po natin ang 53 ng Isaias. May nakasulat po rito sa Isaias 53. Ano po? Ano ba ang pahayag patungkol kay Kristo? Siya ba'y tao lamang kagaya ng sinasabi ng iba? Ang sabi po rito, sinong naniniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ayan. At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ayan. Kanino nga ba nahayag ang bisig ng Panginoon? Ano ba itong bisig ng Panginoon na ito? Ito ba'y sinasalita lang na wala? Ang sabi rito, ang bisig ng Panginoon, ang sabi dito sa talatang 2, sapagkat siya'y tumubo. Ayan. Yung bisig pala ng Panginoon ay tumubo. Saan? Sapagkat sa unang talata, sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Ayan. Ang bisig pala ng Panginoon ay tumubo sa gitna ng mga tao. Na siya'y walang anumang kagandahan sa kanyang anyo. Ano po? At pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Kaya nga siya itinakwil Kaya siya itinakwil mga kababayan. Itinakwil ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya'y wala talagang kagandahang mananais sa kanya. Hindi siya pinaniniwalaan ng mga tao dahil ang iniisip nila na pagdating ng Kristo o ng Mesiyas ay nakahiga sa kayamanan. Isang malakas na tao na nagiging hari. Ngunit ang kanyang pagparito ay hindi ganun mga kababayan.
Siya'y nahayag na hindi nakikilala ng tao. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Ayan. Ngayon, akala ng tao yung sinasalita ng nakasulat sa aklat ng aklat ng Panginoon ay binabaliwala nila ito. Dito ay mababasa natin na ang ating Panginoon Jesucristo, mga minamahal, ay tinatawag na bisig ng Panginoon. Siya yung bisig ng Panginoon. Ang bisig ng Panginoon, mga kababayan, ay sabi rito sa aklat ng Awit 89 talatang 13. Ano po? Awit 89 talatang 13. Basahin po natin, mga kapatid. Sabi rito, ikaw ay may makapangyarihang bisig. Malakas ang iyong kamay at mataas ang iyong kanang kamay. Ayan. Dito ay ipinakikilala na sa aklat ng Awit na mayroong bisig ang Panginoon na malakas. Mayroong bisig ang Diyos na malakas. Ipinahayag sa aklat ng Awit. Ngayon, sinabi sa Isaiah, sinong naniwala? Sabi sa Isaiah, sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ayan. Dito, mga kababayan, ay malinaw sa aklat ng Awit 89:13 na ang sabi, ikaw ay may makapangyarihang bisig. Malakas ang iyong kanang kamay at mataas ang iyong kanang kamay. Malakas ang iyong kamay at mataas ang iyong kanang kamay. Dito, pag ating binubulay-bulay ito, mga kababayan, malinaw na ang tinutukoy dito yung bisig ng Diyos na gumagawang may kapangyarihan. Ano po? Basahin po natin yung Awit 44 talatang 3. Sabi rito, sapagkat hindi nila tinamo ang lupain na pinakaari sa pamamagitan ng kanilang sariling tabak, ni iniligtas man sila ng kanilang sariling kamay, kundi ng iyong kanan, ayan, at ng iyong bisig, at ng liwanag ng iyong muka, sapagkat iyong nilingap sila. Ayan. Ang panahon po ng Israel, nung sila'y pinasok nila ang lupain na ipinangako ng Diyos, hindi raw po sila iniligtas sa pamamagitan ng sariling tabak nilang dala, kundi ang nagliligtas sa kanila ay yung bisig ng Diyos. So sa panahon na ito, may umiiral po, mga kababayan, na siyang bisig ng Panginoon. Siya yung makapangyarihang bisig ng Diyos. Sa panahon ng ang mga Israelita ay kanyang inilabas sa lupain ng Ehipto. Ano po, mga kababayan? Kaya malinaw na mayroong bisig ang Panginoon na gumagawa sa lumang tipan, mga kababayan. Ngayon, ang sabi rito, sapagkat hindi nila tinamo ang lupain na pinakaari sa pamamagitan ng kanilang sariling kamay, kundi ng iyong kanan at ng iyong bisig at ng liwanag ng iyong muka, sapagkat iyong nilingap sila. Ayan. Ang nagliligtas po sa panahon ng Israel, ang nagliligtas po sa kanila ay yung bisig ng Diyos.
Mayroon pong bisig ang Diyos na makapangyarihan na gumagawa. At ipinahayag sa Isayas na nung ang bisig ng Diyos ay nagkatawang tao, siya'y tumubo na gaya ng sariwang pananim. Walang anyo o anumang kagandahan, at pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan tayong mananais sa Kanya. Mga kababayan. Kaya dito ay malinaw na ang ating Panginoong Jesucristo, bago pa man siya magkatawang tao, ay siya na ay gumagawa. Siya'y isinusugo ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan. Ano po ba siya? Kaya nga po, ang sabi rin po dito sa Aklat ng Awit, na iyong sinusugo ang iyong salita at pinagaling sila. Ayan, mga kababayan. Malinaw po yan eh. Dito po sa Aklat ng Awit, 107 talatang 20. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang ikapapahamak. Ayan. Siya rin po yung salita na ayon sa Juan, sa pasimula siya ang Berbo. Ang Berbo ay kasama ng Diyos at ang Berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya malinaw po mga kababayan na ang ating Panginoong Jesucristo ay siya po yung tinatawag na Verbo ng Diyos. At siya rin po yung bisig ng Diyos. Mga kababayan, na sa panahon ng Israel ay siyang nagliligtas sa kanila. Siyang gumagawa sa kanila, mga kababayan. Dito po sa 98, sa 98 talatang 1, ano po, ng awit. O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, sapagkat siya'y gumawa ng mga kagilagilalas na bagay. Ang kanyang kanan at ang kanyang banal na bisig ay gumawa ng kaligtasan para sa kanya. Ayan. Kaya nga po, dito ay sinasabi na yung kaganapan sa mga Israelitas, ano po mga kababayan, sila'y inililigtas. Kaya nga ang sabi, magsiawit kayo sa Panginoon. Ito'y naganap po sa Israel. At ang sabi ng Panginoon Jesucristo, nung siya'y pumarito, ay dapat maganap sa Kanya ang lahat ng nangasulat na ito, mga kababayan. Sapagkat hindi po siya nakikilala ng lahat ng mga tao, maging sa lumang tipan. Bagamat naroroon siya, siya yung Berbo ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, hindi po siya kilala. Ngunit nang siya ay sinugo, sabi sa Isayas 53 talatang 1 ay, ang sabi rito, mga kababayan, sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa sa pinagkublihan ng kanilang muka ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayunmay ating ipinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati.
Ito po yung ating Panginoon Kristo na sinabi ni Isaiah, sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya tumubo, sapagkat siya tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa Kanya. Ayan. Yan po ang kalagayan ng ating Panginoon Kristo nung siya pumarito sa sanlibutan. Siya hinamak, sinaktan, hinampas, mga kababayan. Ngunit siya po yung bisig ng Diyos na umiiral sa panahon ng pagliligtas ng Diyos sa mga anak ni Israel upang sila alisin sa lupain ng pagkaalipin, sa lupain ng Ehipto. Mga kababayan. Kaya nararapat nating malaman, sino ba ang ating sinasampalatayanan? Napakahalaga na tayo ay magsisampalataya sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat ang sabi niya, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Mga kababayan. Kaya siya po ay tunay na tagapagligtas. Siya po yung bisig ng Diyos, mga minamahal. Kaya nga po ang sabi rito sa aklat ng Lucas, sa 1 talatang 51, mga kababayan. Binanggit po rito sa Lucas 1:51. Ang sabi po rito, mga kababayan, mga minamahal, ay siya ay nagpakita ng lakas ng kanyang bisig. Isinambulat niya ang mga palalo sa paggunam-gunam ng kanilang puso. Ayan. Siya ay nagpakita ng lakas ng kanyang bisig. Isinambulat niya ang mga palalo sa paggunam-gunam ng kanilang puso. Ayan. At ang kanyang awa ay sa mga lahit-lahi sa nangatatakot sa kanya. Ayan. Ipinakita niya yung lakas ng kanyang bisig. Sino po uli yung bisig ng Panginoon? Yung tumubo sa harap natin na walang anyo o kagandahan man. Siya ay umiiral, nagliligtas sa panahon ng Israel. Siya yung bisig ng Panginoon. At ayon po sa Juan 1, sa pasimulay, naroroon siya. Siya yung berbo o salita ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ayan. Malinaw po yan na nakasulat, mga kababayan. Kaya yan po yung nakasulat dito sa aklat ng Korinto. Ano ba ang kalagayan talaga ni Kristo? Dito po sa Korinto, Kapitulo 10, talatang 1. Ayan. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Ayan, mga kababayan.
Yun po ang mga tao na tumawid sa tuyong sa gitna ng dagat, ano po, na hinawi ni Moises. Yung nagpainom sa kanila, yung nagbautismo sa kanila sa pamamagitan ng alapaap, ano po, at ng dagat, sapagkat sila'y tumawid. Ang tumawid sa tuyong yung dagat na hinawi ni Moises, at sila'y nagsilakad sa tuyong lupa. Yun po ay tinatawag na bautismo sa pamamagitan ni Moises. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu. Sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Ano man ang gawin ng mga maraming mangangaral na itinatanggi nila si Kristo, malinaw po na yung nagpatawid sa tuyong lupa sa pamamagitan ng kamay ni Moises ay ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila. Yung alapaap na sumusunod sa kanila, at yung bato na sumusunod sa kanila, at yung bato na yun na nagpainom sa kanila ay si Kristo po yun, mga kababayan. Kaya malinaw na talaga pong ang ating mababasa sa banal na kasulatan ay ang Kristo na nagkatawang tao ay ipinakilala. Siya yung sa panahon ng lumang tipan ay batong ayon sa Espiritu. Mga kababayan, siya po yung nagligtas sa bayan ng Israel. Siya yung salita na sinugo ng Ama upang pagalingin ang kanyang bayan. Malinaw po mga kababayan na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na may ginagawa o gumagawa sa panahon ng hindi pa siya ipinanganak sa laman bilang sinugo ng Ama. Dito po ay makikita natin sa mga nakasulat na ito na talaga pong mayroong sumusunod sa Israel sa panahon ni Moises. Mga Israelita sa mga kapighatian ay tinatawag na bisig ng Panginoon. Bisig ng Panginoon po. Ngayon mga kababayan, ang bisig ng Panginoon na ito ay siyang nagliligtas, mga kababayan. Dito po sa aklat ng Awit, basahin po natin ang 136, talatang 12. Sa pamamagitan ng malakas na kamay at ng unat na bisig, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na humawi ng dagat na mapula, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ayan. Yung humawi po sa dagat na mapula, ayon nga po kay Apostol Pablo, yun po yung bisig ng Diyos. Yun po yung bisig ng Diyos. Talaga pong mayroong bisig ang Diyos sa lumang tipan na gumagawa ayon sa utos ng Ama, mga kababayan. At ng unat na bisig, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailan. Talaga pong sa lumang tipan ay umiiral na itong bisig ng Diyos na siyang nagliligtas, na siyang nagpapagaling sa kanyang bayan. Tunay na sa aklat ng Juan 1,
talatang 4, ang sabi, nasa kanya rin ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Kaya talaga po ang Panginoon Jesucristo ay nasa kanya po ang buhay. Nasa kanya po ang kaligtasan. Ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat yan po ang utos ng Ama sa kanya. Na siya'y magliligtas. Ang lahat ng mga nagsisisampalataya sa kanya ay maliligtas. Yun po ang utos ng Ama sa ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat siya po yung bisig ng Diyos na makapangyarihan, mga kababayan. Ngayon, basahin po natin ulit. Dito po sa kababayan, basahin natin ang Kapitulo 12, talatang 38. Ano po? Ito sinaysay na ng Panginoon Jesucristo Sinaysay ng Panginoon Jesucristo. Ayan. Basahin natin. Yung sinabi ni Isaias ay sinabi ng Panginoon Jesucristo dito. Ang sabi niya, basahin po natin. Dito po sa Juan 8:38. Simulan po natin sa talatang 37. Ngunit bagaman gumawa siya sa harap nila ng gayon maraming mga tanda, gayon may hindi sila nagsisampalataya sa kanya. Ang sabi rito, ulitin ko po, ano po? Ngunit bagaman gumawa siya sa harap nila ng gayon maraming mga tanda, gayon may hindi sila nagsisampalataya sa kanya. Upang maganap ang salita ng propeta Isaias na kanyang sinalita, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ayan. Siya po talaga yung tinatawag na bisig, mga kababayan, sa lumang tipan. Yung bisig ng Panginoon na makapangyarihang nagliligtas sa kanyang bayan. Siya po yun. Kaya nga, kahit marami daw na siyang ginawang mga tanda, hindi siya kinikilala. Hindi siya sinasampalatayanan upang matupad ang sinalita ni Propeta Isaiah. Sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Noon kasi sinasalita sa Israel na ang nagliligtas sa kanyang bayan ay ang bisig ng Panginoon. Hanggang sa siya ay magkatawang tao, hindi pa rin siya pinaniniwalaan. Hindi siya sinasampalatayan ng maraming tao, maging ng kanyang sariling bayan. Ngunit siya po ang tinatawag na bisig ng Panginoon. Kaya nga, siya'y tumubo. Siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya na ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o anumang kagandahan sa kanya. Kaya nga ang sabi ni Apostol Juan, upang matupad ang sinalita ni Isaias na sinasabi, Panginoon, sinong naniwala sa aming balita? Sapagkat siya'y tumubo na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Ngayon, dito po sa binasa natin sa Korinto, malinaw po na ang sabi dito, mga kababayan, sa talatang 1, Kapitulo 10, talatang 1 ng unang Korinto. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. Binasa rin po natin sa awit kanina. Siyang naghawi sa dagat upang gawing tuyo at upang tumawid ang kanyang bayan ay ang kanyang bisig, mga kababayan.
yung bisig ng Diyos ang gumawa. Ngayon, sino po ito? At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat, at lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu, at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Malinaw po yan, mga kababayan. Siya yung bisig ng Panginoon. Siya yung nagliligtas sa Israel. Siya yung naggumabay sa kanila sa pagtawid, sa dagat na mapula. Sila'y tumawid sa tuyo, na hinawi ni Moises yung dagat. At sila'y nabautismuhan sa pamagitan ni Moises sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom sa isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Kaya mga kababayan, huwag po tayong mag-alinlangan na sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. Kilalanin po natin kung sino talaga siya. Sampalatayan na natin kung ano ba talaga ang kalagayan ni Kristo. Siya po ay tinatawag na salita ng Diyos sa pasimula. Ng lahat ng mga bagay ay nilikha, nilalang sa pamamagitan niya. Kaya huwag po tayong magulumihanan dahil sa mga bulaang nangangaral na ginugulo ang isip ng maraming tao. Malinaw naman po, mga kababayan, nakasulat na talaga pong may umiiral na Kristo sa lumang tipan. Siya yung nagpakain sa Israel, nagpainom sa Israel, sapagkat siya yung tinatawag na salita ng Diyos na sinusugo ng Ama upang pagalingin ang kanyang bayan, upang iligtas sila sa kanilang ikapapahamak. Kaya mga kababayan, muli po, ang aming pong paghihikayat sa bawat tao na huwag po tayong tamarin na magbasa ng salita ng Diyos, sapagkat dito po ang ating buhay. Dito po natin masusumpungan ang buhay na walang hanggan, kung tayo'y manampalataya kay Kristo ng lubos, ng buong puso. Huwag tayong manangan sa mga maling aral, lalong-lalo na sa kinagisnan nating mga aral na hindi naman ayon sa salita ng Diyos. Italikuran po natin yung mga ganyang bagay, mga kababayan, at tayo sumunod sa katotohanan. Sumuli po, naway sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Ako po muli si Brother Orly, na patuloy na nagpapahayag sa inyo ng katotohanan ayon sa salita ng Diyos. So, pagpalain po kayo ng Panginoon at ilayo tayong lahat sa lahat ng masama. Pagalingin nawa ng Diyos ang mga may sakit, ang may mga karamdaman, at kahabagan nawa ng Diyos ang mga tao na napipighati. So, God bless po sa inyong lahat, mga kababayan.